At Panginoon ko, noong unang panahon, napakabuti mo. Kailangan kita ayon sa sa buhay ko. pamahiin, kontra din pala ito, pangontra sa kulam at masamang Naway, espiritu. tulungan mo po Pero akong hanggang ngayon, ginagamit pa rin ito. Paano? mapagtagumpayan Ayon sa ang pangkontra lahat sa ng mga kulam at pagsubok masamang espiritu. Masamang espiritu. at balakid Patawas ka sa buhay ko. Sabi ko nga kanina, wala tayong Ikaw magawa yan. nawa. Baba sa tawas. Ang maghahari sa puso't isip ko, Yung sinabi mo Panginoon. kanina, pampatuyo ng singaw at bibig. Pagpupuri, Sumunod pasasalamat na rin, at pagsamba pampaputi ng singit at kilig-kilig. ang alay ko sa iyo, Panginoon ko. So ang tawas ay ginagamit Sa ngalan mo, Jesus. ginagamit noong Amen. noong unang panahon, ancient Egypt, Greece at China bilang panlinis, pampreserba ng pagkain at medisina. At sa Pilipinas, dinala ito noong panahon ng kalakalan at naging bahagi ng katutubong medisina. Sabi ni Arjun, ngayon daw yung tawas ginagamit pameke. Saan pameke? Saan? Dito daw sa Pilipinas ginagamit. Pameke? Pantaboy daw ng masamang espiritu. Oh, yan. No, ginagamit din yan. Di ba insenso yun? Yung ginagamit. Oh, yun sa pare. Yung mga bato, gawin sa kristan. Yung ginaganon. Charcoal. Charcoal yun. Iba yun. Hindi tawas yun. Ang hawak ng sakristan? Mga charcoal yun na may scent. Ang tawas ay may antibacterial at astringent properties. Kaya epektibo ito sa pagpigil ng amoy at sugat. At saka napapansin mo yung mga astringent or toner ba yun? May tawas na nilalagay din, di ba? Para mas lalong pumuti yung mukha. Kaso huwag mo masyado inod-nod sa mukha mo, baka magasgas yung mukha mo. Di ba yung may ganun yung Eskinol? Meron pa bang ganun? Daw gumagamit. May ano eh, parang mga crystals. Pero yung tawas, hindi daw dapat kinakain yan. Sino ba nag-invento niyan? Paano na-invento yan? Natural yan. Natural yan? Oo. Saan nakukuha yan? Ha? Saan nakukuha yan? Sa puno? Ayan na, nag-iisip na. Ito na, kapit na kayo, gugulo na. Ang istorya kasi niyan, Papa Jepoy, Tumingin na sa malayo. Dito bandang tingin. Kumapit na kayo, ito na yan. Mag-i-slide na tayo. tumira. Hawak na. Kung may kakapitan kayo, kumapit kayo maigi. Ito na yan. So, natural yan. Natural yan. Sige. Oo. Saan galing? Ha? Saan galing kung natural? Halimbawa ngayon, sige, maghanap ako ng tawas, ayokong bumili. Maghahanap ako, saan ako pupunta? Ano yan? Sa mga bulubundukin yan, Papa Jepoy, Okay, sa galing. bundok. Na may volcanic soil. Oo, dyan galing yan. So, sa mga lugar ng bundok, okay, nasaan dyan? Sa lupa. Sa lupa, syempre. Okay. Pag binubungkal mo yan. Okay, sige, nung binungkal, Oo. bubungkal ako. Paano ko malalaman, dito ako magbubungkal, may tao? Kasi ang Ano yan, may... Kasi ang itsura niyan, crystal. Crystal yung itsura niyan eh. Kaya malalaman mo na tawas. Mukha din siyang asin. Pero mas malambot yung asin. Ngayon, itong sinasabi mo, nasaan ito? Nasa ilalim ng lupa. Nasa ilalim ng lupa. Isa sa pinakamalaking exporter nito, ha? Ano tong hahanapin ko sa ilalim ng lupa? Nasaan siya banda doon? Yung... Halimbawa, nasa bundok na ako. Oo. Nasa bundok na ako. Ano nga hanapin ko? Sa ilalim ba ng puno? Meron bang butas? Ganito yan. Para mahanap nyo
ang itong mga tawas na ito. Check nyo yung mga bulubundukin. Sabi ni Kurt Jacob, ang ganda ng kwentong hiling-hili sa umpisa. Hilong-hilo sa katapusan. Check nyo yung bulubundukin. Ngayon, pag meron kayong nakitang... Anong hahanapin ko doon sa bundok? Ha? Anong hahanapin ko? Di ba bundok yan? May lupa na. May lupa. Saan ako maghuhukay Ikot dyan? ka. Okay, pag ikot ko, Pag meron kang nakitang... anong hahanapin ko? Pag meron kang nakitang Ano? nuno sa ponso. Pumatok ka doon. Magtanong ka. Huwag niyong ihian yun, ha? Wag niyong ihian. Mamamagayan. Kumbaga pag umihi ka dyan, lalaki yan. Maniwala ka. May nakita kayo, Oo. nuno sa punso. Sabihin nyo, tabi-tabi po. Kasi pag inihian mo yan, lalaki yan. Mamamagayan. Mamamagayan. Sana all lumaki. Sana all lumaki! Sana all lumaki. Sana all. So, yun ang hanapin. So, ang tawas ay galing sa, in short, kalikasan, Papa Jepoy. Partikular sa mga batong mineral na may taglay na aluminum at sulfate compounds. At dito sa Pilipinas, ang isang gamit nito ay deodorant, Papa Jeff, pampalinis. magkatabi lang yan. Hanapin mo lang yung foil. Pag may nakita kang foil, may tawas. Aray ko! Hindi tawas yun. Tabi-tabi po. Baka pwedeng sa mabahong bunga nga yung tawas para tanggal. Ayun nga Sa yun. ano yan, sa mumumog mo Singaw, yan, may singaw. singaw. Kaya naman bumabaho dahil may singaw yung bibig mo. Try mo rin. Pero kaso kasi, ngayon Papa Jepoy, may mas mainam pa na gamot dyan sa mga singaw. May mga pinapahid na mga gel lang. Mas Oo. mabilis na eh. Kahit isang araw or ginabukasan, ano na eh. Pero kung masyadong makapal talaga yung singaw, paano mo? Sa masilya. Pasilyahan mo. Oo, kaya latero. Pahanap ka ng latero. Pahabol mo. So, ito na. Natural na hinuhukay. Ngayon, sige, kwento. May kwento, Papa Jepoy. Noong unang panahon, merong nagngangalang Lola Sia. Kilala siya sa mga kakaibang lunas gamit ang mga bato, dahon at tubig. Ngunit isang araw may dumating na bata na laging inaatake ng masamang espiritu tuwing gabi. So sinubukan na nila lahat, Papa Jepoy, dasal, bawang, langis, pero wala pa ring epekto. Sa isang panaginip nagpakita ang diwata ng kalinisan. Kumbaga nagpakita kay Lola Sia at iniutos sa kanya. Shout out lahat ang Morning Duty SCTEX Toll Plaza. May other phone para mapakinggan kayo. Naka-live stream sila. Gagawa ng paraan para mapakinggan. Salamat, Danica Payabyab. Danica Payabyab.